Ay, magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Marami pong nakangiti. Pero meron ding hindi. Bakit kaya? Every time po ba napupunta tayo sa bahay ng Diyos, tayo po ay excited. Dapat ganun yung puso natin, no? Every time napupunta tayo sa church, merong excitement, merong katuwaan sa ating mga puso. Okay, so ngayong umaga po, nakakatuwa kasi meron po tayong mga bago pong nakasama. Nawala yata yung listahan ko, Sister Jenny. Hindi ko malaman kung saan ko nakita. Eto. Andito po salamat po sa presensya ni Gabriel G. Elumba. Na-invite daw po ni Harmony. Okay, so kaklase, possible. Okay. Then, salamat din po sa Panginoon. Nandito po kasama natin ngayon yung pong nanay ni Brother Rex. Okay, welcome po tayong lahat. And we're so glad din po, nakakasama po natin madalas dito yung pong ilang pamangkin ni Sister Mean, si Justin and si Andre. Okay, at ang bawat isa po sa atin. At parang nakikita ko po sa ating kalagitnaan si Sister Ana Flor. Tama ba? Okay, praise the Lord, di ba? Nakabalik po yung ating fresh from Laos. Laos ba tawag doon, sis? Lao. Okay, Lao pala. Okay, now we know. Sige po, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Nung pong bata ako, ang akala ko, yung pong mga tinatawag na alagad or disciple, di ba? Discipleship tayo this year. Akala ko parang hindi sila normal na tao. Bata ako, naririnig ko na yan eh. Parang feeling ko mga angel ba sila? Parang hindi sila totoong tao. Kasi kasama sila ni Jesus eh. Yun po yung mindset ko nung ako po ay bata. Hindi ko po alam kung ganun din po kayo. So, I asked the Lord Lord, ano po ba yung nais mo na malaman naming lahat? Okay? So, siguro po kung loloobin ng Lord at may mga kasunod pa po, pag-aaralan po natin yung pong buhay din nung mga alagad ng Panginoon. Sino ba sila? So, nais ko po na pamagatan po ang ating pagsasaluhan po ngayong umaga. Disciple, a real person. Totoo po silang tao. Hindi sila katulad nung iniisip ko before na siguro parang mga super na tao to or siguro kakaiba sila dahil gumagawa sila ng miracle. Siguro mga angel sila. So, hindi po. Okay? So, allow us to read Matthew 16:13 to 20. So, medyo mahaba po ito. Pwede po ba tayong tumayo bilang pagbasa sa salita ng ating Panginoon? Pwede niyo po akong sabayan. Matthew 16:13 to 20. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. Ngunit para sa inyo, sino ako? So, ang kausap na niya, yung mga alagad niya. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for this time. Salamat po sapagkat alam namin, nakasama ka po namin. Ikaw po yung aming guest sa umagang ito na hindi po namin nakikita, pero alam namin na nandito ka po
Nasisiyasat mo po ang puso at isipan ng bawat isang tao na naririto. Alam mo po kung ano yung dala-dala namin pagpunta dito. Maaaring meron pong sobrang saya, meron naman pong merong mga pinagdadaanan. Panginoon, dalangin po namin katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit work in the midst of us, O God. Mangusap ka po. Move. Kumilos ka po sa aming mga buhay. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. And as we study your work, gawin mo po itong malinaw na malinaw para sa bawat isa. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, may tanong po ako na naman. May dami kong tanong eh. Ganun po ako, lalo nung kabataan ko, sabi nga ng nanay ko, noon daw pong bata ako, napakatanong ko raw. Pag may tinanong ako, sasagot sila, yung sagot nila, magtatanong na naman daw ako. Puro daw ganun, tanong, makulit. Okay. So, nisip ko rin po before, pareho ba yung disipulo at saka yung apostol? Di ba babasa natin sa Bible, may disipulo, may apostol. Ano ba pagkakaiba nila, di ba? So, tingnan po natin kung ano po yung difference nilang dalawa. Okay, lagi na po natin to this year, paulit-ulit po tayo na pag-aaralan po natin to dahil ang theme po natin for this year is discipleship. Okay, the term disciple comes from Greek word matetes, which means learner or pupil. So lahat tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, malamang disciple dahil lahat tayo learner, 'di ba, or pupil. Disciples were people who chose to follow Jesus and His teaching. Actually, kahit po sa secular, basta meron kang tao na sinusunod, disipulo ka nung tao na yon. 'Di ba? Disipulo ka ni Kibuloy, disipulo ka ni Duterte, disipulo, yung mga ganong tipo. Pero this time, tayo po ay disipulo ng ating Panginoong Jesus, di ba? So tayo po ay mga disciples. Sa Matthew 28:19-20, sabi po dito, "Go therefore and make disciples of all nations." All. Ang setting po nila kadalasan nung kanyang mga alagad, nasa Israel lang sila, di ba? Pero ang sabi dito, "Go therefore and make disciples of all nations." Lahat ng mga bansa. "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe." Observe. Ano po yung observe? Yung natutunan natin, wag lang nating natutunan, wag lang maging head knowledge. Sa panahon po na ngayon, napakarami pong matatalinong tao, napakaraming head knowledge, ang gagaling nila sa Biblia. Pero, sa verse 20, may nakasulat po pala, teaching them to observe. Ano po ba nakalagay sa Tagalog Bible natin? Meron po ba kayong mga Tagalog Bible dyan? Matthew 28:19-20. Ang sabi po dito, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo." Sinabi ba sumunod sa ilang utos lang ng Diyos? Ang kapal ng Bible, pero ito lang ang gusto ko sundin. Yung sabihin na natin yung Sabbath day, Lord, ayoko niyan. Kasi pag Sunday, pag Sabbath day na aking ginagamit. Though originally, Sabbath day is Saturday, di ba? Pero nabago po yun since nung pong muling pagkabuhay ng Panginoon. Nag-start pong mag-gather ang mga alagad niya. Di ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. Pero what is important is we observe that day. Di ba? So, parang sinasabi natin na ang daming utos sa Bible, pero eto lang po gusto kong sundin. Yung iba naman, eto lang po susundin ko, Lord, every Sunday. Sigurado, nasa church po ako. O kaya po, every prayer meeting, nandyan po ako.
Pero yung paghayo, Lord, ayoko niyan. Mahihiyain ako eh. Hindi ko po kayang mag-share do sa kapitbahay ko, sa mga kaklase ko. Lord, ayoko yan. 'Di ba? Pero sabi dito teaching them to observe all. Napakarami pong utos ng Diyos. Kaya nga ayoko magbasa ng Bible para hindi ko makita yung ibang mga utos ng Lord. Ganun po ba? Sino po ba dito yung laging nagbabasa ng Bible? Kung lagi tayo nagbabasa ng Bible, makikita natin ang daming mga utos ng Diyos. Hindi lang actually 10. Ang dami po. Pero we missed a lot. Kasi napakarami rin pong pangako ng Diyos sa Biblia. 'Di ba? And sabi dito teaching them to observe all that I have commanded you. Paano natin malalaman na iniutos pala ng Lord yun kung hindi tayo nagbabasa? Or baka naman sinasadya natin, ayokong basahin yan kasi ayokong malaman. Ayoko na sasabihin ng Lord sa akin, di ba alam mo na, nabasa mo yan pero hindi mo ginagawa. Ayoko nga magbasa para hindi ko alam. Ganun ba? So are we really disciples? Kung tayo ay disipulo, nag-aaral tayo doon sa nagdi-disciple sa atin, di ba? Are we really learners or pupil? Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So yun po ang disipulo. Pupil, student, learner. Sa pakaganda po na ngayon, ang dami pong mga katuruan. Iba-iba yung mga katuruan. Pero sabi ko nga, mas maging maingat po tayo. Let us check everything sa Bible. Kasi ito lang na maglilid sa atin to the truth A lot of times, ang dami pong mga nagtuturo ngayon na there are times tama po yung mga sinasabi, but there are times na mamali na po. 'Di ba? Even kami po na nagsasalita dito, mas maganda po may Bible tayo nakabukas, baka naman mali na o iba na yung amin pong sinasabi dito, 'di ba? So, teaching us to observe all. Hindi lang tayo natuto, gawin natin kung ano yung natututuhan natin. Okay. So, sabi sa Acts 6 verse 1, in those days when the number of disciples was increasing, dumadami po sila habang patuloy na dumarami ang mga alagad. Okay, next. Ano naman po ang apostol? The term apostle comes from the Greek word apostolos, which means one who is sent. Isinugo. Apostles were given authority to establish and guide the early Christian church or anyone sent on a mission. May mission. May nabasa po akong commentary ang sabi, to check po kung sino talaga yung mga totoong apostol, dapat sila po yung mga nakakita mismo na kasama ng Panginoong Jesus, na witness nila kung ano yung mga ginawa, kung ano yung mga sinabi ng Panginoon. Then, sila yung, kung hindi man nung habang nabubuhay ang ating Panginoon, di ba, nung time naman po si Paul, na met naman niya si Lord sa Damasco, di ba, sa daang Damasco. So, may mga special authority raw po na binigay sa kanila. Sila yung isinugo ng Panginoon. So, maraming pagtatalo kung ilan po yung mga tinatawag ni apostle. Sa Acts 1:26, makikita po natin dito, si Matias. Kilala niyo si Matias? Di ba sino po yung pinalitan ni Matias? Si Judas, di ba po? Dahil nagkanulo siya. So, doon po sa Book of Acts, namili sila ng 12 na kapalit ni Judas, which is Matias, di ba? So, nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Then, sino pa po? Sa Acts 14 verse 14, si Barnabas po, si Bernabe, at saka si Pablo. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. So, mga apostol din po sila. Sa 1 Corinthians 4:6-9, tinawag din po si Apollos. Sa 1 Thessalonians 1 and 2, si Timoteo daw po and si Silas, tinawag din po silang apostle. Then sa Philippians 2:25, si Epaphroditus. Okay, mga tinawag po sila ng mga apostol.
Other men who were named apostles in the New Testament, although not members of the 12, sila po yung mga tinawag na apostol ng Panginoon, though hindi po sila talaga kasama doon sa 12. Pero pag tinignan po natin kasi sa Revelations, makikita po natin dito sa Revelations, di ba, yung 12 na apostles, nandoon po eh. Okay? So sila po talaga yung merong very specific na mission na nakalagay po even sa Revelations. Okay. Sige po. Sa Hebrews 3 verse 1, tinawag din po ng Panginoon yung sarili niya as an apostle. Apostle din pala ang Panginoon. Okay? Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess. Alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Okay, bakit siya parang na-classify as apostle? He was sent for a mission. May mission siya. 'Di ba? Okay, so makikita po natin kung ano yung mission ng ating Panginoon. Then ito po yung sinasabi ko sa Revelations 21 verse 14. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon. So ito po yung New Jerusalem. Tama po ba? Kay New Jerusalem. May 12 pundasyon po ito at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Okay. So, malinaw na po ba kung sino yung mga disipulo at mga apostol? Okay, sana hindi na tayo malito, no? So, kung tayo ika-classify at tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos at gumagawa nito, ano po ba tayo, apostol o disipulo? Disciple. Nagkakaintindihan naman po pala tayo. Okay. Ngayon po, meron po tayong isang disipulo ng Panginoon na atin pong pag-aaralan. Okay, kilalanin po natin si Pedro. Sino po ba si Pedro or si Saint Peter? Siya po ay kilala sa tawag na Simon. Madalas pag nakita natin sa Bible, it's either Simon Peter, Cephas. Ang ibig sabihin daw po sa Aramaic nito is rock. Okay, ano po yung Aramaic? Ito po yung language na sinasalita ng ating Panginoon. 'Di ba? Kung tayo ay Tagalog, that time, nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, ang salita po niya ay Aramaic. Okay? And obvious, siya po ay popular, natural leader, and an obvious spokesperson for the 12. Peter's name is mentioned far more in the New Testament than any other of the disciples. So kung nagbabasa nga po kayo ng Bible, especially dun sa Gospels, lagi po nating maririnig ang pangalan po ni Pedro. Okay, sino ba si Pedro? Okay, kilalanin pa natin. Sa Matthew 4:18, siya po ay, isa po ba siyang guro, attorney, doktor? No, hindi po. Siya po ay isang mangingisda. So kapag mangingisda ka, ang assumption ba natin is, nag-aral to, mataas pinag-aralan nitong tao na to. Diba? Siyempre agad ang pumapasok sa isip natin is, siguro hindi nakapag-aral to. Meron po akong office mate, may mga pamangkin siya na hindi raw nag-aral kasi medyo mahina raw yung isip, pero mga milyonaryo ngayon, magaling naman, maabilidad, 'di ba? So hindi naman po hindi tayo pwedeng mag-downgrade ng mga tao, 'di ba? Okay? So si Pedro po ay isang mangingisda at may kapatid po siya na alagad din ng Panginoon, which is Andrew or si Andres. So sa ano po pala, sa mga alagad ng Panginoon, meron palang magkapatid. Okay? So, kapatid po siya ni Andres. Siya raw po yung mas nakatatanda. At sa Luke 4:38, siya po yung tinatawag na, siya lang daw po yung mag-isang alagad ng Panginoon na merong asawa. 'Di ba? Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, may asawa na siya eh. 'Di ba? So, siya yung only married disciple na, kung babasahin po natin yung Luke 4:38, pumunta ang Panginoong Jesus, tapos may lagnat pa nga yung biyenan niya. So may biyenan siya. So ibig sabihin, may asawa siya. Tama po ba? Logic. Okay. Then sa 1 Corinthians 9 verse 5, nakakatuwa naman po pala tong si Pedro, at saka yung misis ni Pedro.
Kasi kahit saan pala magpunta si Pedro, ay kasama po niya or kasama niya sa ministry itong si kanya pong asawa. Tingnan nga po natin sa 1 Corinthians 9 verse 5. Para lang makilala natin, sino ba, may asawa ba siya? Ano ba tong asawa niya? Iniiwan ba niya? Naghiwalay na ba sila nung asawa niya nung siya ay nakakilala sa Panginoon? 1 Corinthians 9 verse 5, kaya pinakikiusapan ko ang mga kapatid na nauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Teka, mukhang mali. Nasa 2 Corinthians ako, sorry po. 1 Corinthians 9 verse 5. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro at ng iba pang apostol? Okay? So siguro kung saan po nagmi-mission si Peter, kasama niya po yung kanyang asawa. 'Di ba? Makikita po natin sa 1 Corinthians 9 verse 5. And sa Galatians 2:7, siya po yung tinatawag na yung alagad para sa mga Jew, sa mga Hudyo. Kasi sino po ba yung disciple for the Gentile? Sino po? Si Paul, si Pablo. Okay? So, kadalasan po ang kinakausap po ni Pedro ay mga kababayan niya or kapareho po niya na mga Hudyo. Pero si Pedro, katulad po natin, di ba? A real person, tao nga po siya eh. Katulad natin, katulad ko, katulad po ninyo, katulad nating lahat. So, meron po mga strength si Pedro. Tingnan po natin yung mga strength niya. Sa Mark 10 verse 28, siya po ay merong commitment. Ano po ba yung nasusulat doon sa Mark 10 verse 28? Sabi po dito, okay. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan niya na po. Sabi, iniwan namin ang lahat. Siguro kung dati super yaman niya dahil ang dami niyang laging mga huling isda, nung siya ay tinawag ng Panginoon, iniwan niya yon. Kaya po ba natin yun? Especially yung malalaki kumita dito, malalakas ang sweldo dito. 'Di ba? Kadalasan, yung tira-tira na lang binibigay natin kay Lord. Pero si Peter, sabi niya, iniwan ko lahat. Pero syempre, hindi yung asawa niya, kasama nga niya lagi, di ba? So, ganun po yung commitment ni Pedro. Tayo po, pwede po ba nating i-ano yung buhay natin? May commitment ba ako sa Diyos? Ano ba kaya ko i-commit sa Lord? Lord, yung Sunday, pwede. Kaya lang minsan, Lord, may mga gimmick ako, may mga lakad. Mag-pray. Kaya ba natin i-commit yung mag-pray tayo everyday? Hindi lang para sa sarili natin, Papanalangin natin, pati yung mga kamag-anak natin, yung mga kasama natin sa church, ganyan. Kaya po ba natin yun? I-commit sa Panginoon? I-check po natin yung ating commitment sa Lord. Gaano ba ang kaya kong i-commit sa Lord? Lord, alam mong sobrang busy akong tao. Napakarami kong ginagawa. Kaya Lord, pagpasensyahan mo ko kung minsan nakakalimutan kita, Lord. Mapagpasensya naman si Lord. Pero, ano yung commitment natin? 'Di ba? Ano ba yun? Yung tira-tira na lang, Lord, magcha-church ako, hindi ako busy ngayon, magcha-church ako. Ganun po ba? Yun po ba yung commitment natin sa Lord? Okay, let us check ourselves. Check po natin sarili natin. Gaano tayo committed sa Panginoon? Or committed yung ating oras sa paglilingkod sa Kanya? Okay. Next, Acts 5:29, God pleaser.
Pag binasa po natin tong Book of Acts, there are times na, ito po yung unti-unti na pong lumalaganap ang Kristyanismo. Pagkatapos po, ito pong si Pedro, na wala naman talagang pinag-aralan na masasabi natin, napaka-bold po nitong tao na to. Kahit maraming tao nagsasalita siya, kasi nakita niya, na-witness niya ang kapangyarihan ng Panginoon. And sumusunod siya doon sa sinabi ng Panginoon na go and make disciples, di ba? So kahit sino pa nandyan, kahit mga Sanhedrin, Pariseo, kahit sino pa yung mga nandyan, sasabihin ko ang tungkol sa Panginoon. May time po na sa Acts chapter 4, inaresto po siya. Ang dami pong nakikinig sa kanya, nasa 5,000 po yung nakikinig sa kanya. Then sa Acts 4 verses 10 to 12, makikita po natin dito na pinagsabihan na po siya. Inaresto pa nga po siya dito. Tingnan po natin yung Acts 4, 10 to 12. Sabi dito, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagturo ng bahay. Ganon po siya ka-bold. Kahit nandiyan yung mga sinasabi niya na to na mga nag-usig sa Panginoong Jesus. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. So dahil po sa sinasabi niya ganyan, marami po siyang mga kilalang tao na nasagasaan, mga sinasabi po niya. Then 17 to 18, ano po ang nangyari? Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Binalaan nila, huwag ka nang magtuturo tungkol dyan sa tao na yan, kay Jesus na yan. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon ni Pedro sa Acts 5:29? Sige po, sabayan niyo ako sa pagbasa, verse 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. God pleaser. Tayo po, kapag dumarating ba tayo dun sa time na parang, naalala ko nun, nung wala pa po nitong mga app sa cellphone, talagang bit ng mga tao yung mga Bible. At minsan, yung iba nahihiya na bitbitin yung Bible. Kasi parang, pag tiningnan ka ng mga tao, ito na naman, may dala-dala, banal-banalan. Parang gano'n sa isip ng tao. Pero hindi Hindi naman natin ito ginagawa just to please ng tao. Ang dapat ginagawa natin, to please the Lord. Natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa natin? Diba? Or, mas gusto mong i-please yung mga tao. Ayaw ng mga kaibigan ko na pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko pag magsa-church ako So, wag na lang. Are we God pleaser or man pleaser? Diba? So, ito po isa po itong strength ni Pedro. Committed, God pleaser, and repentant. Sa Matthew 26:75, naalala niyo po, nirebuke siya ng Panginoon Kasi nung hulihin na po siya, ang sabi niya, naku Lord, kahit kailan, hindi po kita iiwanan. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Pedro, pag tilaok ng manok ng 3 beses, itatatwa mo ko. So, nangyari ba? Nangyari. Ano po nangyari nung pong ginawa niya yun? Nung na-realize niya na nagkamali siya, basahin po natin yung verse 75. Matthew 26, verse 75. At naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, makaitlom mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan.
Yung repentant heart niya, nagsisisi siya na, Lord, sabi ko, hindi kita iiwanan kahit anong mangyari, pero tinatwa kita. Pero minsan, dumarating po sa atin bilang Kristiyano, nagkakamali tayo. Ano po ang tendency ng Kristiyano pag nagkamali? Pag may nagawang kasalanan, hindi ako mag-church, nahihiya ako sa Lord eh. Hindi ko kayang sumamba sa Lord kasi ganito yung nararamdaman ko eh. Yun po ba? Yun po ba yung gusto ng Diyos? Or pandaraya po ng kaaway? Para mas lalo tayong ilayo sa Panginoon. 'Di ba? Dito, Matthew 26:75, humagulgol siguro si Pedro, no, kung nakikita natin siya. Sabi, umiyak siya ng buong kapaitan eh. Yung repentant heart niya. Ano pagkakaiba na niliyak kay Judas? 'Di ba? Umiyak din si Judas eh. Pero anong difference nila? Nagpatiwakal, ginawa niya yung sarili niyang way, si Judas. Pero si Peter, ano po ginawa niya? Sa Book of Acts, nakita po natin kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-bold na ipinangaral niya ang ating Panginoon. Yun po yung makikita natin na nagrepent siya, nagpatuloy siya. Hindi yung umiyak lang siya, naging sorry siya, pero hindi na siya nagpatuloy. Di ba po? So yan po yung mga strengths ni Peter. Pero, sabi nga natin, tao lang si Pedro eh. Hindi lang siya laging malakas. Hindi po laging strength ang meron si Pedro. Dumarating din po sa kanya yung time ng panghihina. Or meron din pong other side si Pedro. So tingnan po natin yung Matthew 17:1-5. Ano po ba nangyari dito sa napakataklesa rin pala nitong si Pedro or pabigla-bigla. Tingnan natin ito po yung tinatawag na transfiguration. Alam niyo po ba yung transfiguration? Nagpunta sila sa bundok, tapos doon nakita nila na, sabi doon sa verse 2, samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ang tatlong alagad, sina Moises at Elias. Dito nagtataka ako, paano kaya nila nakilala si Moises yun at si Elijah yun? Di ba? Samantalang di naman nila nakita, wala pa namang mga picture nun eh. Di ba? Yan yung mga questions sa isip ko niyan eh. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, siya, excited eh, parang nagmamagaling pa eh. Sabi niya, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig nyo, gagawa ko kayo ng 3 kakubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Aba, parang pinagpare-parehas niya ang level ni Jesus, ni Moises, at saka ni Elias. Sobrang excited siya eh. Pabigla-bigla nga po si Pedro. So, nirebuke siya ng God the Father. Ano sabi? Sa verse 5, nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Right there and then, God the Father mismo nag-review kay Pedro. Oy Pedro, hindi sila magkaka-level. Anak ko ang Panginoong, ang anak ko si Jesus. Okay? So, si Jesus po ay anak ng Diyos. Okay? At naging pabigla-bigla nga, taklesa masyado itong si Pedro. So makikita rin po natin yung pagiging anak ng Diyos sa Psalms chapter 2. Makikita rin po natin doon. Later po, tingnan natin. Impulsive. Hindi pa bigla-bigla, nagkamali po ako. Yung taklesa, yung pagiging pabigla-bigla niya. Impulsive is parang maiinitin ang ulo. Naaalala niyo po yun sa John 18 verse 10 eh. Kasi naman, tutulog-tulog sila, di ba? Sinama sila ng Lord sa isang halamanan. Tapos every time na pupuntahan sila ni Lord, ay, mga alagad ko, magsigising kayo at manalangin. Umalis si Lord, nagpray. Bumalik na naman, magsigising kayo, manalangin kayo.
Nakailang balik si Lord para sabihin sila, pero tutulog-tulog sila, mga antok na antok. Sa bagay, siguro naman, kasi puro lakad naman ginawa nila, di ba? Siguro pagod sila lagi, kung saan-saan sila naglalakad. Wala naman silang mga kotse, wala naman silang mga tricycle, motor, or e-bike, di ba? Kaya siguro sa pagod ng mga anak, mga apostol niya, mga disciple niya, tulog talaga. Siguro naalimpungatan si Pedro, dumarating si Judas at saka yung mga sundalo. Aba, anong ginagawa kay Lord? Ayan, tinagpas niya yung tenga nung isa. 'Di ba? So ganun siya pabigla-bigla. Natuwa ba si Lord doon sa ginawa niya? Hindi. Siyempre hindi. Hindi natuwa si Lord doon sa ginawa niya. Ano pa yung another rebuke from the Lord na naman yung natanggap ni Pedro. John 18, verse 10. Ano sabi ng Lord dito? Verse 10. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin na pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tenga ng aliping yaon na nagngangalay Malco. At sinabi ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang saro ng paghihirap na ibinigay sa akin ng aking ama. Hindi po natuwa si Lord sa ginawa niya. So, pagiging impulsive, pabigla, tayo po ba? Ganon din po ba tayo? Yung agad-agad, nagre-react tayo sa isang sitwasyon, hindi muna natin inaalam, bakit kaya nagkaganon? Agad-agad, mainit ang ulo natin. Hindi muna natin tinatanong, ano ba ang problema? Diba? So, yan po yung other side of Peter. And inconsistent. Matthew 14:22-31. Natatandaan niyo po yung kwento na kung saan naglalakad po siya sa ibabaw ng tubig. Di ba po? Habang nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad na siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung naramdaman niya at nakita niya na lumalakas na siguro yung mga alon, natakot siya, unti-unti na siyang lumulubog. Inconsistent. Tayo po ba ay consistent sa ating paglilingkod sa Panginoon? Or minsan mahina, minsan susunod, minsan hindi. Ano po ba ang gusto nating gayahin kay Pedro? Yung other side ni Pedro? Or yung mga strength ni Pedro? So alam ko po lahat tayo may mga kalakasan. May mga strengths po tayo. And we also have the weaknesses, the other side. Pero wag po sana yung maging excuse natin para sa Panginoon. Diba? Especially yung pong commitment natin sa ating Panginoon. Okay. So, nakita na po natin kung sino si Pedro, yung strength niya, and the other side of Peter. Ngayon, balikan po natin yung verse natin kanina, Matthew 16:15-19. Okay. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y inihayag sa iyo hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino raw po si Jesus kay Pedro? Sabi niya, Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sa John 1:40-41, meron pa pong isang verse dito. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. So maaaring narinig niya na before, dun sa kapatid niya, na si Andrew, na ayun, kasama namin yung Messiah, yung Mesias, yung Kristo. Okay. Kasi sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Pero ang sabi nga doon sa binasa natin kanina, hindi ikaw ang nagano niyan, si Father ang nag-reveal niyan sa'yo. So again, let us review kung ano ba yung Messiah sa Greek and sa Hebrew. Sa Hebrew, it is called Messiah. Then sa Greek, ito po ay Kristo. And sa English, it becomes Christ. Pagpalalalimin po natin, alam natin na ang Messiah, it means Christ or Savior, di ba po? But there is a deep meaning from this, anointed. Sa Old Testament, nakikita po natin dito na meron pong mga
binuhusan ng langis, naalala nyo po? Like si Saul, si David, di ba? Binuhusan po sila for a special mission na ipapagawa sa kanila ng Panginoon. Then dito po, makikita po natin dito na ang ating Panginoon po ay anointed. Siya po yung Messiah, siya yung anointed. Siya yung Kristo, siya yung anointed to be the Savior, to be the deliverer. Pero contrary sa pagkakaalam po ng ibang mga tao nung panahon nila, kasi po, ni-research ko nung time po kasi nila, bakit hanggang ngayon naghihintay po ang mga Israelita ng Messiah? Kasi that time, kaya hindi po nila kinilala ang Panginoon, under po sila ng Roman Empire. Pinahihirapan po sila ng mga Romano. Kaya, ang hinihintay nila na anointed one or na Messiah is yung somebody na magliligtas sa kanila from the Roman Empire. Parang isang bayani na tatayo at ipaglalaban yung kanilang karapatan. So makikita po natin dito sa Psalms 2 verses 1 to 12, makikita po natin dito, ito po ay tinatawag na Messianic prophecy. Ito pong Psalms 2. Sabi, "Why do the nations conspire and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed," or Messiah. Kasi nga po, ito pong prophecy na to ay ang prophecy sa Panginoong Jesus. Diba po? Darating ang panahon na siya po ay maghahari sa millennial dito sa lupa. Siya po yung magiging ruler. Tatayo siya sa ano tawag doon? Descent ni David, 'di ba po? Align siya doon sa genealogy ni Haring David. So siya po yung ultimate king na hinihintay natin, 'di ba po? So, siya po yung anointed na tinatawag dito sa Psalms chapter 2. Verses 1 to 12. At makikita rin po natin dito sa verse 5, kung hindi ako nagkakamali, sinabi rin dito, "He said to me, 'You are my son.'" So yung sinabi ni Pedro, eto, nandito rin po sa Psalms chapter 2. Tinawag siya dito as anointed or Messiah. Tinawag din po ang Panginoon dito na "You are my son." Okay? So, malinaw po ba? Then dito po sa Daniel 9:25, ito rin po ay patungkol din po sa ating Panginoong Jesus. "From the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes." Sino po yung anointed one? Ang ating Panginoong Jesus po yun. So siya po, sa kanya po tumutugma yung anointed one or yung pong tinatawag na Messiah. Siya yung deliverer. Ang kagandahan po sa Panginoon, hindi siya deliverer dito lang sa lupa para iligtas sila sa mga kamay ng mga Romano. Jesus delivered us from sin and death. Deliverer po siya. Kung bakit meron tayong buhay na walang hanggan, kung bakit meron tayong kaligtasan, dahil dito sa Messiah na to, dahil dito sa Kristo na to, the anointed one, a special mission para iligtas po tayong lahat sa kasalanan at kamatayan. Okay? So, the central idea here is the concept that the Messiah is the supernaturally anointed. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Pero, He is fully man, but He is also fully divine. Hindi siya tao lang. Hindi ko kayang iligtas kayo. Hindi nyo kayang iligtas yung katabi nyo kung tao lang siya. But He is also fully divine. Bakit siya naging tao? Bakit niya kaya tayong iligtas? Kasi kahit naging tao siya, wala po siyang kasalanan. Walang kasalanan na nasumpungan sa Kanya. Pinag-aralan po natin yan nung mga past Christmas times, di ba po? Kaya siya lang yung tagapagligtas natin. Siya lang po yung ating Messiah. So, sa maong oras na to, sana po nadagdagan yung ating pagkilala sa ating Diyos. Sana pag tinanong ng Lord, katulad nung tinanong sa mga alagad niya, sino raw ako?
lagi sasabihin natin, si Lord, Savior, sana po unti-unti lumalalim na yung ating pagkilala sa ating Panginoon. Siya po yung ating Christ, siya po ay anak ng Diyos, He is the living God. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ikaw, ano kaya mo ibigay sa Kanya? Ako, ano kaya ko ibigay sa Kanya? Sige nga po, tayo po ay saglit na yumuko. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung maibibigay ko sa Lord? Ano ba yung kaya ko? Kaya ko ba siyang bigyan ng malaki para sa akin? Or, ang kaya ko lang yung tira? Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, kaligtasan, sa lahat-lahat sa buhay natin, ibinigay niya lahat. Tapos tayo, kapiranting lang yung kaya nating ibigay sa Kanya. Yung tira-tira lang, yung sobra-sobra lang sa oras natin, ang kaya nating ibigay sa Kanya. Kausapin natin si Lord. Lord, gusto ko mag-commit sa'yo. Gusto ko i-commit sa'yo yung buhay ko. Mahina ako, Panginoon. Tulungan mo po ako. Ang dami kong mga kahinaan. Patawarin mo po ako. At unti-unti mo po akong baguhin, Panginoon, upang maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan. Patawarin mo po ako kung may mga time na nagko-compromise ako sa iyo. Patawarin mo po ako kung dumarating yung mga panahon na nag-aalinlangan ako sa iyo. Patawarin mo po ako kung minsan nananaig pa rin yung totoong ako, yung dating ako. At hindi ka naluluwalhati sa buhay ko. Patawad po, Panginoon. Nais po kitang maluwalhati. Nais kitang mabigyan ng kaluguran. Tulungan mo po ako. Ang pagtuturo mo po, yan po yung ninanais ng bawat isa sa amin. Panginoon, mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, ganito lang ba yung kaya naming ibigay sa'yo? Minsan, hindi pa namin nabibigay yung araw ng linggo eh. Minsan, pupunta nga kami sa church pero hindi ka na namin nasasamba kasi tapos na. Patawad po, Panginoon. Lord, patuloy ka pong kumilos sa buhay at sa puso ng bawat isang naririto. Napakahirap ng mundo. Minsan nahihirapan na rin kami. Pero Lord, tulungan mo po kami. Give us that peace. Give us that strength. Give us that joy na nagmumula sa'yo. Pag-ibig na kailangan namin sa araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Nawa ay masumpungan mo po ang bawat isa sa amin na tapat na naglilingkod sa'yo at nagnanais na makilala ka pa ng husto. Mas nagnanais na mas maging malapit pa sa'yo, Panginoon, kesa ngayon. Salamat po sa'yo, dakilang Diyos. Aming Kristo, tagapagligtas, aming Panginoon,
aming Diyos. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.